Sa isang malayong lugar, may mag-inang nakatira sa bundok. Sila ay mahirap lamang. Ang magkapatid na sina Jose at Pio ay lumaking walang ama. Gayunpaman, ang panganay ay may tinatagong lihim na siya pala ay gumagawa ng mga masasamang gawain tulad ng pagpatay, pagnakaw at pag-hold up. Ngunit ito'y ginagawa niya sapagkat gusto lamang niya na may makakain at magandang buhay ang kanyang ina at ng kanyang bunsong kapatid. Isang araw, nalaman ng kanyang bunsong kapatid na siya ay gumagawa ng mga masamang gawain at di niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, kung isusumbong ba niya ito sa otoridad o hindi. A few moments later. Saan kayo pupunta si kuya? Sundan ko nga. Agad-agad na umuwi si Pio upang isumbong si Jose sa kanyang ina, ngunit napigilan ni Jose si Pio. Nay, may gusto po sana akong sabihin. Ano yun, anak? Kasi po si kuya nakita ko pong... Bunso, ano yung sasabihin mo kay nanay? Halika at may sasabihin ako sa'yo. At dito na nga sinabi ni Jose na ang hirap ng buhay kaya niya yun ginagawa. At dito niya rin inalok si Pio na sumama sa kanyang mga maling gawain. Ano bang sasabihin mo kay nanay? Nakita-kita kuya na may hold up ka sa kalye kanina. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan natin ngayon? Kaya ako yung ginagawa para may makain kayo at mabuhay tayo sa mundong ito. Alam mo naman, bunso, na hindi ako nakapag-aral. Ito lang kasi ang alam kong trabaho. Gusto mo bang sumama para maturuan kita sa mga ginagawa ko? Dumating na ang araw na sinama ni Jose si Pio sa kanyang kalokohan. May isang babaeng naglalakad sa isang kalye na may dalang bag. Iyon pala ang target ng magkapatid. Hoy, tulong! Magnanakaw! Tulong! Habang sila'y tumatakbo, may isang motor na ang bilis ng takbo at hindi napansin ng magkapatid kahit nabangga si Pio. Uy, tol! Ano nangyari sa'yo, tol? Askang! Uy, anong nangyari? Ba't ka ba tumatakbo? Asan yung bag ko? Asan yung bag ko? At agad-agad na itinakbo si Pio sa ospital. A few moments later. Dahil dito, sinisisi ni Jose ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang kapatid. Nasanay, hindi na lamang niya sinama ang kanyang kapatid sa kanyang kalokohan. At dahil dito, nag-aagaw buhay ang kanyang kapatid at kailangan nitong operahan. At dumating na nga ang araw ng operasyon ng kanyang kapatid.
At sa araw ng operasyon ng kanyang kapatid, lumapit si Jose sa Panginoon upang humingi ng tulong na sana'y maging matagumpay ang operasyon ng kanyang kapatid, na sana'y maging ligtas si Pio. At sinabi rin niya sa Panginoon na nagsisisi siya sa mga ginawa niyang hindi maganda, na sana'y patawarin siya ng Panginoon at bigyan ng pagkakataon upang itama ang kanyang mga ginawa. At naging matagumpay naman ang operasyon ng kanyang kapatid. 24 hours later. Dahil dito, si Jose mismo ang sumuko sa otoridad upang pagbayaran lahat ng kanyang mga ginawa. At sinabi niya rin sa kanyang sarili na kapag siya'y nakalaya, siya'y mag-aaral upang matulungan ang kanyang ina kapag siya'y nakapagtapos. Ang unang moral dilemma na naipakita sa aming video ay nung nakita ni Pio si Jose na gumawa ng isang bagay na mali. Hindi alam ni Pio ang kanyang gagawin kung isusumbong ba niya ito sa otoridad o hindi. Sa kabilang banda, kapag isinumbong niya ito sa otoridad, agad-agad na makukulong ang kanyang kuya. At kung hindi naman, magiging malaya ang kanyang kuya. Napaisip siya na isumbong na lamang sa kanyang ina, ngunit napigilan pa rin ito ni Jose. Ang pangalawang moral dilemma na naipakita sa aming video ay nung kinausap ni Jose si Pio na sumama sa kanyang kalokohan. Ngunit alam ito ni Pio na ito ay mali, ngunit ipinagpatuloy niya pa rin na sumama sa kanyang kuya alang-alang sa kanyang ina upang may makain at mabuhay ang kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahan, ito pala ang ikakapahamak niya. Sa buhay, maraming pagsubok ang dumarating at sinusubok lamang tayo ng Panginoon kung kaya natin ang mga ito. Kahit huwag tayong mag-iisip ng mga masasamang gawain upang masolusyonan ang mga problemang ito. At lagi nating tatandaan ang golden rule na huwag mong gawin sa iba ang ayaw gawin sa iyo. Kung gagawa ka man ng masama sa iyong kapwa at kung hindi sila ang magbabalik sa iyong ginawa, karma ang babalik sa iyo. And sa huli, naniniwala kami sa kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Ay, hindi. Uy, ano nangyari sa'yo? Ano?